Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kabayani na nasa iba't ibang sulok po ng mundo na nanonood at nakikinig po ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Chi Umandap, ang founding chairman ng Ako OFW Party List. Isa po akong dentista at dating OFW mula sa bansang Kuwait at Philippine Air Force Reservist na may ranggong major at naging OWA Board of Trustees na kumakatawan sa ating mga OFW sector nung panahon po na ako itinalaga ng ating dating Pangulong Duterte. Ang Ako OFW po ay nabuo sa bansang Kuwait noong 2015. Ito po ay yung panahon na kung saan maraming mga OFWs ang nabibiktima ng karahasan. Maraming namamatay, maraming nare-rape. Dito po, nagsama-sama po kaming mga Pilipino doon po sa bansang Kuwait upang masiguro po namin na may pagtatanggol ang ating mga kababayan, mga OFW, lalong-lalo na po ang mga kababaihan. Ang Ako OFW ay wala pong plataforma. Hindi po kami tumatayo sa plataformas dahil ang aming tinatayuan ay ang aming advokasya. Ang aming advokasya na kung saan ito ay aming paninindigan at pangangatawanan at sisiguraduhin pagtatagumpayan para sa kapakanan ng karapatan at kapakanan ng ating mga OFW. Kabilang po sa aming advokasya ay ang pagsulong at pagsasabatas ng pagkakaroon ng OFW discount benefits sa ating mga OFW. Ang OFW Pabahay Program o ang OFW Village para sa mga OFW o mga dating OFW. Ang No Collateral Livelihood Loan na mapapakinabangan hindi lamang ng mga OFW, kundi pati na rin ang mga dating OFW o ating mga veteran OFWs. Sir, 2 minutes is up po. Sige. Question from the media. Ma'am. Okay, Michael Rogas, Radio Sir, Pilipinas. magandang hapon po. Magandang araw, Michael. Napakarami na hong mga OFW party list ang mga naghain ng kanilang aplikasyon para makasali sa 2025 midterm election. Ano po yung kaibahan niyo po sa kanila? Maaring pwede namin ipagmalaki na ang Ako OFW Party List ay binuo ng mga tunay na mga OFW. Hindi lamang basta nagsasabing sila'y nagmamahal ng OFW. Dahil kami po mismo ay mga OFW, naranasan namin ang pagiging OFW at talagang kami ay nakapagsimula na pong 2015 pa lamang ay marami na kaming napagtagumpayang pagtulong sa ating mga OFWs. Pwede niyo po bang pangalanan sa amin kung sino-sino po yung mga nominees at kung sila po ba talaga ay mga tunay na naging OFW? Okay. Ang isa sa aming mga nominee ay si Attorney Marlon Valderrama. Bagamat hindi po siya ang OFW, siya po ang nagsulong po at nagsimula ng ating online legal counseling na kung saan ang ating mga OFW ay kanyang ipinagtanggol. Marami na po kaming inilapit. Dito po nagtugma yung aming advokasya eh. Naghanap kami ng taong tutulong sa mga OFW sa mga kaso, sa mga na-rape. Dito pumasok po't nakilala namin si Attorney Marlon Valderrama. Marami na pong naipanalong kaso ng mga OFW. At maraming rape cases po na kami ay ipinasa sa kanya na napagtagumpayan po ang kaso. Pangatlo po sa aking nominee ay si Vince Manyalak. Bagamat hindi OFW pero mga kamag-anak ng OFW, siya po ang nagbigay ng inspirasyon para aming isulong ang pagkakaroon ng OFW Pabahay Program. Kasama ko rin po si Bishop Andy Alcoba, dating OFW mula sa bansang Macau at pinuno o chairman ng International Luxury Chaplain na hindi lamang po yung spiritual na pagpapataas ng spiritual na kalakasan ng OFW ang kanyang pinamunuan, kundi siya rin po ang nagbigay ng nagpasimuno ng mga livelihood program. Kasama ko rin po dito si Alpi Mustafa. 12 taong na nanirahan sa Saudi Arabia, doon po mismo siya ipinanganak. Anak po ng labor attaché ng ating Migrant Workers Office. Dama niya at nakita niya mismo ang kalagayan ng mga OFWs dahil siya mismo ang kasakasama ng kanyang ama na labor attaché Nasser Mustafa. Last question po on my part. Ano po yung mga pangunahing
panukalang batas ang inyong agad na isusulong sakali kung makakuha kayo ng upuan sa Kongreso? Maraming salamat sa katanungan. Alam mo, bago pa man 2022 pa lamang, ay meron na po kaming isinulat na panukalang batas. At ito po ay yung OFW discount benefits na kung saan kung nagbibigay ng mga benepisyo para sa mga seniors, sa mga solo parents, siguro naman, hindi naman kalabisan na ang ating mga OFW na tinuturing na ating mga bagong bayani na naglagak o nagdala ng 37 billion dollars dito sa ating bansa, hindi naman kalabisan na kami ay maglambing ng pagkakaroon ng OFW discount benefits. Thank you so much, sir. Maraming salamat, Michael. Okay, Del Nazario, Manila Bulletin. Makipasa po ng... Salamat. Magandang araw, Ted. Hello, sir. Tulad po na nabanggit, marami pong OFW parties. And sabi niyo po, kayo po, composed po kayo talaga ng OFWs na alam yung experiences nila. And alam po natin may mga OFWs then parang ang tagal nagtrabaho abroad and then hindi po nakaipon pag uwi po dito. Wala po mga ipon. Ano kayong pwedeng gawin ng government or ng party when it comes to that? Ano po pwedeng gawin para ma-address po yung ganong klaseng mga problema po? Maraming salamat sa katanungan mo. Totoo yung sinabi mo, Ted. Maraming mga OFW, kahit na anong haba ng panahon sa ibang bansa, hindi pa rin nakakaipon. Una, dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa financial literacy at pati yung livelihood reintegration program. Kung kaya nga dito talagang hinikayat namin na si Bishop Andy at si Attorney Balderrama ay talagang samahan kami upang sa ganon ay makapaggawa tayo ng panukala o ang batas na hindi lamang na ang financial literacy ay para magiging voluntary lang na kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka. Hindi eh. Kinakailangan magkaroon na ng tuldok ang kahirapan. Kung kaya, ibig namin na talagang maging mandatory na sa lahat ng mga OFW na nag-abroad, dapat sumalang ka o dumaan ka sa financial literacy. Sa aking mga laging sinasabi, tulad ako, bago pa lamang ako umalis ng bansa, bago pa lang ako nag-abroad, gumawa na ako ng sarili kong timeline. Alam ko kung kailan ako uuwi, dahil alam ko kung kailan mag-graduate ang anak ko, alam ko kung kailan ako magsisimulang mag-loan para sa babahay, alam ko kung kailan na dapat na ako ay mag-for good na. Kasi gumawa ako ng timeline. Inalam ko talaga kung ano yung dapat kong pagkakitaan, paano ako kikita, para talagang masigurong marireach ko yung aking timeline. Umuwi ako ng Pilipinas base sa timeline ko. Yun ang kinakailangan nating ituro sa ating mga OFW. Dahil karamihan sa mga OFWs, nalilibang sa ibang bansa. Ang sarap ng buhay, air condition ng bahay, maraming pagkain, na hindi nila napapansin na dito sa Pilipinas, uuwi sila pero wala silang bitbit na pera dahil nalibang sila. Kaya nga din kami talagang tumutol doon sa isinulong ng isa ring party list na pagkakaroon ng online sabong. Tinutulan namin ito dahil dito rin po nagsimula ang masunod-sunod na paghihirap ng mga OFW. Maraming mga OFW gustong umuwi. Noong panahon ng repatriation, hindi nakauwi. Bakit? Kasi naisangla nila yung kanilang pasaporte dahil lamang sa online sabong. Kaya nga, sobra ang aming pagtutol dun sa panukala ng isang party list na napagkakaroon o illegalize para kumita ang PAGCOR, illegalize daw ang online sabong. One last question. Go ahead, sir. Ikibanggit na lang ng pangalan nyo at ng media org. Ayun. Jojo Sigator from DCRJ. Sir, ngayon maraming kinaharap na problema yung ating mga OFWs, particular na yung problema sa repatriation. Yun ang gagaling gulo sa Lebanon. Yung mga kinaharap po ngayon. Ngayon may mga nangyayari na problema ngayon dito. Ano po yung maaaring may address natin at may hihiling sa ating gobyerno para mas mapabilis po ito? Eksakto. Maraming salamat kaibigan Jojo Sikat. Eksakto yung katanungan mo dahil talagang yan po talaga ang gusto naming maging panawagan sa ating Pangulo. Na sa pagkakataon nito, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, baka po pwede naman, miski ngayon lang, miski temporarily lang, magkasundo po kayo ni Vice President Sara Duterte. Hindi kinakailangan isang tabi po muna natin ang politikal na hidwaan dahil napakarami pong mga OFW
na nangangailangan po ng inyong pagkalinga. Hindi po ito kakayanin lamang ng Secretary of Department of Migrant Workers o Secretary ng Foreign Affairs. Ang kinakailangan dito ay meron talaga tayong maitalaga na matatawag nating OFW SAR. Yung siya talagang magdedirect sa mga sektor na ito o sa mga department na ito upang mapabilis ang aksyon sa pagre-repatriate ng ating mga OFW, lalo-lalo na sa Lebanon. Dahil hindi po ito mapasok ng mga commercial flights. Ang makakapag-utos lamang po para pumasok ang eroplanong susundo sa ating mga OFW ay ang Pangulo upang magamit ang mga C-130 ng ating bansa. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Sir?